Sa previous episode, nilusob ng hukbong demonyo ang kaharian ng mga tao para sa pag-asang masakop ito at mas lumawak pa ang kanilang nasasakupan, kaso lang ang malakas at makapangyarihang leader ng demonyo ay may isang natatanging sekreto na hindi niya gusto na mabuking. Siya pala ay isang tunay na tao na may nakakalulang kakayahan, isa siyang tao na naglilingkod bilang isa sa mga malalakas na tauhan ng Demon Lord, at sa bawat pananakop na ginagawa niya ay nagkakaroon siya ng guilt na pakiramdam dahil na rin sa mga taong pinapaslang nila. At sa pagpapatuloy, isang araw pagkatapos ng matinding labanan ay pinuri ni Sappho si Aiki sa kanyang tagumpay, ngunit gaya ng dati ang bise-komandante ay ibinigay ang credit sa buong hukbo niya at pagkatapos ay binigyan siya ng misyon na pumunta sa Zenobia dahil malamang na magsasagawa na ng isang malawakang pag-atake ang mga tao laban sa mga demonyo anumang sandali, lalo na matapos matalo ni Aiki ang alyansa ng mga hari. Dahil dito ay napagtanto ng salamangkero na kailangan niyang muling pag-isipan ang kanyang estratehiya at iniisip kung ang problema ay may kinalaman sa kakulangan ng supply, sinagot ni Sappho na dahil sa kanya ay tumaas ang ani mula sa aalas kaso hindi pa rin ito sapat para sa buong hukbo. Sa katunayan ay nauubusan na sila ng pagkain mula nang lumala ang labanan, kaya't nais ni Sappho na kausapin ni Aiki ang pinuno ng Zenobia at ito ang leader ng federasyon, tungkol sa isang kasunduan sa kalakalan at nagduda ang salamangkero kung papayag ba ang mga tao na makipagnegosyo sa mga demonyo, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit ipinadala ng komandante ang bise-komandante sa kanyang lugar. Naisip ni Aiki na kailangan niyang muling itayo ang aalas kaso lang tiniyak ni Sappho na siya na ang bahala dito sa kanyang kawalan. Pagbalik ni Aiki sa Alia, nilapitan siya ni Nagayan at Lilith sa kanyang opisina matapos malaman na pupunta ang punong pinuno sa Zenobia sa Timog. Nangako ang orc na sasamahan at protektahan siya sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa makialam si Lilith at ipaalala sa kanila na trabaho niya ang protektahan ang komandante. Nagsimulang magtalo ang dalawa kaya't ipinahayag ni Aiki na nais niyang manatili silang dalawa sa Alia. Sa pagkakataong ito ang katanyagan ng lungsod ay mabilis na kumalat pagkatapos ng tagumpay, na nagdulot ng pagdagsa ng mga nomad at mga refugee na nagpapalaki ng hamon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat at ng lungsod, kaya't kailangan niya ng pinakamaraming lakas sa lugar at inatasan si Lilith na protektahan ang lungsod at si Gayen naman na pamahalaan ang administrasyon nito. Tiniyak ni Lilith na aatupagin niya ang sinumang tao na magdudulot ng problema, ngunit hiniling ng leader na huwag siyang gumamit ng karahasan ng walang dahilan. Nag-alala si Gayen na baka hindi niya kayanin ang pamamahala sa lungsod kung wala ang pinuno at natatakot na baka magulo ang lungsod sa kawalan ng leader. Subalit inihanda na ni Aiki ang isang manual ng mga tagubilin at nagrereklamo si Gayen, sinasabing hindi siya sigurado kung mababasa niya ang manual ng walang gabay ng punong pinuno na nagdulot kay Lilith na sumali sa pag-aalala, at hilingin nilang ipasa ang pamumuno sa iba upang masamahan nila si Aiki sa paglalakbay. Sa pagkakataong ito ay mas matibay ang paninindigan ni Aiki at ipinaliwanag na ang aalas ay nasa harapan ng labanan at sila lamang ang kanyang maiiwan sa pamumuno, kaya't sa huli ay sumuko ang kanyang mga tauhan ng walang karagdagang reklamo. Dahil dito, nakapagpatuloy si Aiki sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang human-made na si Stella. Nang wala ang kanyang maskara ay sinabi niya sa dalaga na tiyak na gagawa ng eksena si Nagayen at Lilith kung malaman nilang kasama siya. Habang naghahanap ang dalawa sa bawat silid sa mansyon para sa tao, naiinis sila dahil hindi nila siya matagpuan kahit saan at tinanong ni Stella kung ano ang katulad ng bansang tinatawag na Zenobia. Ngunit itinama siya ni Aiki sinasabing hindi ito isang bansa kundi isang komersyal na lungsod sa Timog, bahagi ng isang komersyal na federasyon. Ang federasyon na ito ay isang alyansa ng ilang mga lungsod at ang Zenobia, halimbawa ay may eksklusibong kulturang pangtimog na angkop sa mainit na klima at iba't ibang pampalasa, ngunit mas mahalaga at ang lungsod na ito ay nagtataglay ng lahat ng magiging mahalaga para sa kapalaran ng hukbong demonyo, kaya't ang negosasyon na ito ay may napakalaki na taya. Hindi alam ni Stella na may mga kasunduan ang mga tao at mga demonyo at sa katunayan, kakaunti ang balita tungkol sa mga ganitong bagay ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit dinala ni Aiki ang kanyang katulong, upang ipakita na maaaring magkasundo ang dalawang lahi. Kung walang pagkain ay tiyak na matatalo sila sa labanan laban sa alyansa ng mga hari kaya't ang tagumpay ay nakasalalay sa negosasyon na ito. Habang naglalakbay sila ay narinig nila ang mga sigaw mula sa isang direksyon kaya't pinuntahan nila ito at nasaksihan ang isang pag-atake sa isang karwahe, kung saan isang gang na tinatawag na Redbeards ang umatake sa mga lalaking nagprotekta sa isang dalaga.
Sa kaunting pagsisikap ay tinalo ng pinuno ng gang ang mga bantay at narating ang pangunahing target, ngunit nahumaling siya sa kagandahan ng babae at gayunpaman, bago pa man niya ito makuha ay biglang nakagapos ang pinuno sa mga ugat ng puno kasama ang ilan sa kanyang grupo. Habang sinabi ni Aiki na nandito siya upang tumulong, laking gulat niya nang makita na ang dalaga sa karwahe ay halos kamukha ni Stella, kaya't sandali niyang inakala na ito ang kanyang kasambahay. Habang may ilan pang mga tauhan na hindi pa nakatali ay bigla silang sumugod kay Aiki, kaya't muli siyang nagbitaw ng mga ugat upang mapigilan ang banta at matapos itong magawa ay muling tumayo ang mga bantay ng dalaga, hindi makapaniwala na napabagsak ang Redbeard Pirates ng ganon kabilis. Pinuri nila si Aiki bilang isang mandirigma at pinasalamatan siya sa kanyang tulong kaya't inalok siya ng leader ng mga kalalakihan ng gantimpala, ngunit sinabi ng salamangkero na wala siyang nais kapalit at sa sandaling iyon, ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Uriah Octave na anak ng pinuno ng Zenobia. Nang marinig ito ay hindi may kaila ni Aiki ang kanyang gulat habang may isang lalaki na nakamasid sa kanilang pag-uusap mula sa paligid ng kagubatan. Habang bumabalik ang karwahe sa daan ay pinasalamatan siya ni Uriah sa kanyang tulong habang si Aiki naman ay nagpapasalamat sa pagsakay patungo sa lungsod. Napahanga si Uriah sa kakaibang spell na ginamit ng estranghero upang talunin ang Redbeards, kaya't inakala niyang isang maharlika ang lalaki kaso sinabi ni Aiki na siya ay isang salamangkero mula sa ISO, at nag-imbento pa siya ng pangalan. Excited si Stella na makasakay sa karwahe sa unang pagkakataon na naikinagulat ni Uriah, kaya't ipinaliwanag ni Aiki na siya ay isang kasambahay mula sa kanyang sambahayan at kaunti lamang ang alam tungkol sa mundo. Sa katulad na paraan ay kaunti lang din ang alam ni Uriah tungkol sa mundo dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makalabas ng Zenobia. Nakilala niya ang isang makapangyarihang lalaki na ipapakasal sana sa kanya, ngunit hindi ito nagtagumpay at nagulat si Aiki na ang lalaki ang tumanggi sa dalaga, pero sa totoo lang siya ang tumanggi sa kanya at sa katunayan, itinuturing niyang mapalad siya na nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Pagdating sa Zenobia ay agad na dinala ng maharlikang babae ang mga bisita sa lokal na pinuno, na alam na ang kanyang anak ay iniligtas ng mga dayuhan at ang pangalan niya ay Ella Octave, pinuno ng komersyal na federasyon. Abala gaya ng dati, tinanong ni Ella si Uriah kung maaari siyang magtrabaho habang nakikipag-usap sa mga bisita at walang problema si Aiki dito. Pinag-aralan ng salamangkero ang pinuno ng komite na namamahala sa Zenobia at naalala na nakuha niya ang kanyang prestihiyosong posisyon dahil sa kanyang talento. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang anak nito sa tamang lugar at tamang oras ngunit hindi ito nangangahulugang magiging madali ang pag-uusap na ito. Sa katunayan ay pinalabas ni Ella si Uriah at sinabi kay Aiki na limitado ang kanyang oras kaya't dumiretso siya sa punto. Gusto niyang malaman kung ano ang kailangan ng isang miyembro ng hukbo ng Lord Demonyo sa kanya. Nagulat si Aiki na alam na niya ito at sa kabila ng kumpiyansa sa boses ng babae, tinanong ng salamangkero kung ano ang nagbigay sa kanya ng ideya. Ipinaliwanag ni Ella na walang salamangkero na nagngangalang Reich sa ISO, at bukod pa rito ay iniulat ni Uriah at ng mga bantay na ang dayuhan ay isang makapangyarihang spellcaster at habang nakikipaglaban ang alyansa ng mga hari laban sa mga demonyo, isang salamangkero ang lumitaw sa Zenobia at nagsinungaling tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa huli ay inamin niya na siya si Aiki na pinuno ng aalas at siya ay isang tao pero lumalaban para sa mga demonyo. Kahit na tao ang kanyang mga magulang ay pinalaki siya ni Rumburg at ito ay ang immortal na hari, bilang isang demonyong nilalang. Ang layunin niya sa Zenobia ay magkaroon ng kasunduan para sa isang kasunduan sa kalakalan. Inamin ni Ella na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga kasunduan sa negosyo sa pagitan ng dalawang lahi, lalo na't ang layunin ng mga demonyo ay sirain ang mga tao. Ipinaliwanag ni Aiki na ganoon nga noon, ngunit siya ay lumalaban upang isulong ang pagkakaisa ng dalawang lahi at dahil hindi pa naririnig ang ganitong bagay, hindi itinago ng pinuno ng federasyon ang kanyang pagkagulat. Subalit habang tinitingnan ang tao sa tabi ng komandante, naalala ni Ella na ang kasalukuyang hari ng demonyo ay itinuturing na kakaiba kumpara sa mga naunang hari, gayunpaman ang mga demonyo ay nananatiling mga demonyo, at hindi siya naniniwala na sila ay maaaring pagkatiwalaan kaya't humingi siya ng patunay. Walang ebidensya si Aiki na magpapatibay sa isang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit binanggit niya ang mga seryosong problema na kinakaharap ng federasyon dahil sa mga kosa at ang Redbeard Pirates, kaya't inalok niya na wakasan na ang banta.
Inamin ni Ella na ang mga ito ay nagdudulot ng pinsalang katumbas ng taunang budget ng isang buong lungsod, at ang pagpapabaya sa kanila ay magpapalawak lamang ng pagkasira at bilang pinuno ng federasyon, tungkulin niyang protektahan ang negosyo kaya't isinasaalang-alang niyang tanggapin ang tulong ng komandante ng Immortal na Brigade kaso sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Una sa lahat ay dapat niyang patayin ang mga pirata gaya ng sinabi niya. Panghuli ay dapat siyang magpakasal sa kanyang anak na si Rhea at nabigla si Aiki at inamin na siya ay tao subalit ipinapaalala na bahagi pa rin siya ng hukbong demonyo. Binibigyang diin ni Ella na ang komandante ay matalino at tapat kaya't naniniwala siyang balang araw ay magiging isa siya sa mga mataas na pinuno ng mga demonyo. Bilang Supreme Representative ng komersyal na federasyon ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya na magkaroon ng koneksyon sa isang pinuno ng militar ng ganitong kalibre. Biglang dumating ang isang sundalo na nagbabala na inaatake ng Redbeard Pirates ang daungan, doon ay ang mga mananakop ay dumating sakay ng kanilang mga barko at naghahanda na pagnakawan ang mga kalakal ng lungsod, agawin ang mga babae at patayin ang lahat ng mga lalaki. Ang mga kanyan ay nagpaputok sa mga estruktura at ginawang mga guho ang mga ito, sa harap ng pinuno ng mga pirata na kilala bilang si Car Asa na iniutos ng pinuno ng mga magnanakaw na patayin ang sinumang hindi susunod. Habang pinapanood ang pag-atake mula sa kanyang bintana ay iginiit ni Ella kay Aiki na agad kumilos. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Aiki at Stella sa daungan at niligtas niya ang isa sa mga sundalo ng Zenobia mula sa ilalim ng mga guho. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga pirata ay target ang kargamento ng isang barko na dapat maglalayag ngayon. Kahit na iisa lamang ang target na barko ay binalaan ng gwardya si Aiki na huwag maliitin ang mga pirata. Dahil ang kanilang pinuno na si Kosa ay isang makapangyarihang salamangkero na may kakayahang maglunsad ng mga hindi inaasahang atake, lalo na't hindi pa natuklasan ng Zenobia ang kanilang hideout. Dahil dito ay iminungkahi ni Aiki na hintayin muna ang susunod na atake bago magplano ng kontra-atake, kaya dapat maging handa ang depensa at pagkaraan ay sumama si Aiki sa mga opisyal ng Zenobia upang magbalangkas ng isang estratehiya. Samantala ay naramdaman ni Stella na baka hindi siya gaanong magamit doon, kaya't pumunta siya sa kusina upang maghanda ng mga pagkain at nang dumating siya sa kusina, isang residente ang nagkamali sa kanya bilang si Rhea Octave kaya't agad siyang nagpaumanhin at ipinaliwanag na siya ay isang kasambahay lamang. Samantala ay pumunta si Rhea kay Aiki at dinala siya papasok sa kanyang silid upang pag-usapan ang tungkol sa kasal. Tiniyak ng komandante sa kanya na kumbansihin niya ang kanyang ina na magbago ng isip dahil sa tiyak na hindi komportable ang anak sa ideya ng kasal, kaso ang totoo ay gusto ni Rhea na magpakasal kay Aiki dahil agad siyang nahulog ang loob sa kanya. Iniisip niya na kilala lang nila ang isa't isa nang wala pang isang araw kaya't umiiyak ang dalaga at tinanong kung ayaw ba siya ni Aiki. Naiilang pero sinubukan ipaliwanag ng binata na masyadong mabilis ang mga pangyayari habang si Stella na nanunood sa kanilang pag-uusap mula sa maliit na siwang ng pinto, ay napag-isip na kakaiba ang mga maharlika na may ganitong ugali ng pagpapakasal sa mga taong halos hindi nila kilala. Bukod pa rito ay nakaramdam siya ng kakaiba sa posibilidad na magpakasal ang babaeng iyon sa kanyang amo. Napansin ni Aiki ang reaksyon ng kanyang kasambahay kaya't sinundan niya ito pero si Stella ay nawala na upang maaliw ang sarili. Nagpunta si Stella sa paghahanap ng mga sangkap na maaaring ikasaya ni Aiki at dahil sa tingin niya, isa lamang siyang kasambahay at wala nang iba pa at sa di kalayuan ay muling lumitaw ang lalaki na minamatyagan ang bawat kilos ng mga dayuhan sa lungsod, ngayon ay minamatyagan na lamang si Stella habang siya ay pumapasok sa isang eskinita upang mamili. Bigla siyang sinunggaban ng lalaki mula sa likuran at nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay nagising siya sa isang hideout ng mga pirata at ayon sa utos ni Captain Kosa, dapat sana'y anak ng pinuno ng Zenobia ang kanyang kinuha ngunit nagkamali siya at inakalang si Stella si Rhea. Iniisip ng mga tauhan na ma-promote sila dahil sa kanilang mahusay na trabaho. Kaya't sila'y nagtawanan kaso sinamantala ni Stella ang pagkagulo upang magsimulang tumakbo at pagdating niya sa isang pinto ay lumabas siya at natagpuan ang sarili sa gitna ng malawak na karagatan, lubos na nakahiwalay kasama ang mga masasamang lalaki. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.